Nagsisisihan ng Senado at Kamara ngayong hindi nila napag-isa ang panukalang aumento sa sahod. Dahil dyan, hindi muna makakatikim ng dagdag sahod ang mga manggagawang Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa mahal ng bilihin ngayon, maraming Pinoy ang natuwa nang ipasa ng Kamara ang 200 pisong aumento sa sahod para sa mga manggagawa. Pero ang inaasam na dagdag sahod, hindi na matutuloy. Hindi kasi nagkasundo ang Senado at Kamara na pag-isahin ang bersyon nila ng panukala nang matapos kahapon ang sesyon ng 19th Congress. Pebrero nitong nakaraang taon pa lumusot sa Senado ang panukala nila na 100 pesos sa dagdag sahod, habang nitong June 4 lang inaprubahan ng Kamara ang bersyon nila na 200 pesos na aumento sa sahod. Gate ni Senate Committee on Labor Chairperson Joel Villanueva, late na nagpasa ang Kamara. Last night, together with the Senate President, they were saying that they are amenable to the Senate version, to adopting the Senate version. And so, we thought that it's going to happen. Sabi naman ni Senator Mig Zubiri, tila pananabotahe ang ginawa ng Kamara. Obvious naman daw na i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang 200 pesos sa dagdag sahod, lalo't lugi raw dito ang maliliit na negosyo. I'm also disheartened with the fact that they don't want to negotiate with us. They don't want to discuss anything unless we adopt the 200 pesos per day, which we all know the businessman cannot afford. Sagot naman ng Kamara, gusto lang ng Senado na sila ang masunod. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Dahil hindi pumasa sa 19th Congress, magsisimula muli sa committee level ang panukalang batas, oras na ihain ulit ito sa 20th Congress. Idinaan naman sa kilos protesta ng Nagkaisa Labor Coalition ang kanilang pagkadismaya. Malinaw na kataksilan ng liderato ng parehong Kongreso, ng Senado at ng Kamara. Yan ang pinakamalinaw. Pero kami ay naniniwala rin na yung hindi pag-reconcile ng dalawa ng bicameral conference, ang utos noon ay galing sa Malacanang. Ganito rin ang hinaing ng sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Mukhang nilaro lang nila talaga yung mga manggagawa. May nangyaring mga pagkilos, maneuvers para talaga deliberately patayin yung batas. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.